Halos natatapos na ang digmaan kontra sa mga Hamas at ng Israel. At napakarami ang mga kinidnap ng militanteng Hamas. At isa sa mga kinidnap nito ay isang Pilipino na ating pag-uusapan sa pagkakataong ito. At isang good news ang ating ipapaalam sa bawat isa. Ngunit kung bago ka lang sa ating channel mga kaibigan, maaari mo bang i-click ang subscribe button at ang notification bell, at ito'y makakatulong ng higit sa ating channel. Salamat at tayo magpatuloy. Isa siyang Filipino na kasama sa unang batch ng mga bihag na pinalaya ng grupong militanteng Hamas noong Biyernes. Ayon sa pahayag ng Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. at ang Embahada ng Israel sa Maynila. Ayon sa magkasabay na pahayag noong Sabado, siya ay nakilala bilang si Jelinor Jimmy Pacheco na ngayon ay sumasailalim sa medikal na pagsusuri sa Shamir Medical Center sa Israel. Ayon sa pahayag ng Embahada ng Israel, pagkatapos ng kanyang paglaya, binati si Pacheco, 33 years old, na mga kinatawan mula sa Ministry of Foreign Affairs ng Israel, kasama si Philippine Ambassador to Israel na si Johnny Lailu. Sabi nito, si Pacheco at 23 pang mga dayuhan ay binigay ng Hamas sa Red Cross sa Gaza noong Biyernes. Sa kanyang opisyal na dating Twitter account, sinabi ng Pangulo na siya ay labis na nagagalak. Ayon din sa ulat, pinuri ng Pangulo ang Philippine Foreign Services at nagpasalamat sa Estado ng Qatar para sa kanilang mahalagang tulong sa pag-secure ng kalayaan ni Pacheco. Sa paglaya ni Pacheco, sinabi ng ating Pangulo na ang gobyerno ay patuloy na nag-aalala sa kinaroroonan ni Noraline Babatila, na ayon sa ulat ay nananatiling bihag pa rin ng grupong Hamas, at tiniyak na ang gobyerno ay hindi magsasawang gumawa ng lahat para mahanap at mapanatili ang kanyang kaligtasan. Kung siya nga ay isa sa mga bihag, nagdarasal kami para sa patuloy na tagumpay ng tigil putukan at para sa paglaya ng lahat ng bihag. Dagdag pa ng ating Pangulo. Tiniyak din ng Pangulo sa mga Pilipino sa Israel at kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas na ang gobyerno ay magpapatuloy na magmomonitor sa sitwasyon sa mga lugar na sinalanta ng digmaan at nakikipag-ugnayan sa mga kapwa-bansa upang tiyakin ang kanilang kaginhawaan at kaligtasan. Mahigit sa 200 na bihag ang kinuha ng mga militante ng kanilang atakihin ng timog na hangganan ng Gaza mula sa kabilang bahagi ng Israel noong October 7. 2 Amerikano, isang ina at anak ang unang pinalaya sa pamamagitan ng interbensyon ni Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos matapos ang mahigit isang buwan na pambobomba sa Gaza. Matapos ang pangakong walisin ang Hamas, pumayag ang Israel sa isang 4 na araw ng tigil putukan kapalit ang paglaya ng mga bihag at para sa paghatid ng kinakailangang pagkain at medikal na kagamitan sa mga biktima ng digmaan. Purihin ang ating Panginoon Diyos dahil tumitigil na at nagkakaroon na ng ceasefire sa lugar ng Israel. Naway ipagpatuloy nating ipanalangin ang mga bihag pa ng Hamas na sila'y makalaya na at naway makarecover ang mga biktima ng gyerang ito, lalong higit ang mga pamilya na nawalan ng mga mahal sa buhay. Isaiah 54 verse 10. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig, ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Kaibigan, anuman ang mangyari, mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Anuman ang mga kaganapan sa ating buhay, sa mga problema na ating kinaharapan at sa mga sitwasyong hindi natin maintindihan, mahal tayo ng ating Panginoong Diyos at hindi Kanya papabayaan. Magtiwala lamang tayo sa Kanya mula ngayon at magpakailanpaman. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po Panginoon ay sobrang nagpapasalamat sa inyo dahil kami po Panginoon ay lubos niyong minamahal. Hindi po namin maarok at ma-measure kung gaano po kalalim ang inyo pong pagmamahal sa amin. Nasa anumang sitwasyon Panginoon, kayo po ang aming kasama at laging nandyan upang alagaan ang iyong mga anak. Patuloy niyo pong alagaan ang mga biktima Panginoon ng giyera ng Israel at ng Hamas. Tulungan niyo Panginoon ang mga bihag na mapalaya at nawa Panginoon ay magkaroon ng pagbabago sa mga Hamas at mga Israeli army na makilala po nila kayo Panginoon ng mas matindi upang sa ganun ay mawalan ang dahas sa pagitan ng gulo ng Israel kontra sa Hamas. Tulungan din kami Panginoon sa mga kaguluhan ng aming buhay.
Panginoon, kung wala po kayo, magiging magulo ang aming buhay. Kaya naman po hinihiling po namin na manatili kayo sa aming buhay mula ngayon at magpakailanpaman. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito aming samudhiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.